25 taong katapatan, tinapon sa isang iglap. Sa gitna ng marangyang Noche Buena, ipinamukha sa akin ni Antonio ang kanyang pangangaliwa. Habang hiyang-hiya ako sa harap ng lahat, isang estranghero ang humawak sa aking kamay. Isang halik ang naging mitya ng aking pag-aalsa. Hindi na ako ang Lia na inyong inaapi. Handa na ba kayong makita ang aking pagbangon mula sa abo ng inyong kataksilan? Sino nga ba ang huling tatawa? Hindi na kita mahal, Lia. Sa totoo lang, matagal na kitang gustong hiwalayan dahil nakakasakal na ang pagiging perpekto mo. You're just a part of my past that I'm now ready to delete. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na patalim na bumaon sa dibdib ni Lia, dahan-dahan at walang awa. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga kamay ay abala pa sa pag-aayos ng suot na mamahaling cufflinks ni Antonio. Maingat niya itong itinuwid, tulad ng ginagawa niya sa bawat mahalagang okasyon sa loob ng 25 taon. Ang bawat hibla ng damit ng asawa ay saksi sa kanyang pag-aalaga, sa kanyang pananatili sa likod nito upang matiyak na ang prestihiyo ng mga Alcantara ay mananatiling walang kasing ningning. Ngunit ang pasasalamat na kanyang inaasahan ay napalitan ng isang deklarasyon ng digmaan. Nanigas ang kanyang mga daliri sa tapat ng dibdib ng asawa. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Antonio. Ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila lason na humahapdi sa kanyang bawat paghinga. Ang silid na yon, sa likod ng entablado ng kanilang grandiosong Christmas gala, ay biglang naging napakaliit. Tila nauubusan siya ng hangin. Antonio, ano bang sinasabi mo? Isang mahalagang gabi ito para sa kumpanya. Inayos ko ang lahat ng ito para sa'yo, para sa atin. Pabulong na sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pagkalito at matinding sakit. Isang mapait na tawa lamang ang isinagot ni Antonio bago ito humakbang palayo. Iniwan ang mga kamay ni Lia na nakabitin sa hangin, nangungulila at nanginginig sa kawalan. You fixed everything, yes, but you didn't realize that you're the one thing in my life that I can't fix anymore. Maghanda ka na. Lalabas na tayo sa stage. Hindi nakakilos si Lia. Ang tunog ng marangyang tugtugan mula sa labas ng silid ay tila naging isang malabong ingay sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang luha. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tila may mga tinik na nakabara roon na pumipigil sa anumang sigaw ng protesta. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanilang silver anniversary, ay tila isang marupok na kristal na nanahulog sa matigas na semento. Durog, pira-piraso, at imposibleng mabuo muli. Nagpatuloy ang gabi na tila isang bangungot na gising. Sa harap ng mga naglalakihang ilaw at mga mamahaling bisita, tumayo si Antonio sa gitna ng entablado. Ang ngiti nito ay napakakinang, isang maskara ng tagumpay na binuo ni Lia sa loob ng 2 dekada. Hawak ni Antonio ang mikropono at sa tabi nito ay nakatayo ang isang babaeng mas bata, mas sariwa, at may suot na mapangahas na pulang damit. Si Celine. Good evening everyone, panimula ni Antonio. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Tonight is not just about our company's success. Tonight is about my liberation. I want to introduce the woman who truly owns my heart now, Celine. And as for Lia, our journey ends tonight. I have already filed for divorce, and she is officially stepping down from Alcantara Holdings. Ang bawat salita ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ni Lia sa harap ng lahat ng taong kanyang nirespeto at pinagsilbihan. Ang mga bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na dumaragsa sa kanyang ulo. Nakita niya ang mapanuyang ngitandang ngiti ni Doña Aurora mula sa harapan. Ang kanyang biyenan na kailanman ay hindi siya tinanggap bilang kapantay. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang katawan, habang ang lahat ng mata ay nakatuon
sa kanyang pagkawasak. Leah stood there frozen, a queen stripped of her crown in a palace she helped build. The lights felt too bright, exposing every crack in her breaking soul. Habang ang lahat ay nakatingin sa bagong magkasintahan, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng isang taong nalulunod sa gitna ng isang tuyong disyerto. Sa bawat tibok ng kanyang puso, isang katanungan, ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa mismong pagtataksil. Sa loob ng 25 taon ng pagbubuhos ng aking buhay, ng aking dugo at pawis para sa pamilyang ito. Ganito lamang ba ang katumbas ng lahat ng aking sakripisyo? Isang basura na itatapon sa harap ng madla kapag may nahanap ng mas bago. Sa gitna ng kanyang pagguho, isang anino ang humarang sa matalim na ilaw na tumatama sa kanyang mukha. Isang estranghero ang lumitaw sa kanyang gilid, tahimik at may dalang aura ng kapangyarihan na hindi matitinag. Hindi ito si Antonio, hindi ito ang sinumang kakilala niya sa loob ng mapagkunwaring mundong ito. Ngunit sa ilalim ng malamig na titig ng lalaking ito, tila may isang pangako ng kaligtasan. Isang hakbang, isang desisyon, at ang buong mundo ay muling manginginig. Poor Leah, masyado ka kasing nagtiwala sa ganda mong kumukupas na hindi mo napansin na matagal ka nang pinalitan sa puso at sa kumpanyang ito. Ang bulong na yun ni Celine ay parang lason na direktang ibinuhos sa bukas na sugat ni Leah. Habang nakatayo sa gitna ng entablado, nararamdaman ni Leah ang bawat titig ng mga tao. Mga titig na puno ng awa, pangungutya at malisya. Ang mga kamera na kanina ay kumukuha ng larawan ng kanyang tagumpay. Ngayon ay tila mga sandatang nakatutok sa kanyang bawat paghila ng hininga. Hinihintay ang kanyang tuluyang pagbagsak. Sinubukan ni Leah na igalaw ang kanyang mga paa. Ngunit tila naging semento ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang bawat mukha sa paligid ay nagiging isang malabong anino ng pananakit. Sa kanyang tabi, ang asawang minahal niya ng mahigit 2 dekada ay hindi man lang siya magawang tingnan. Sa halip, abala si Antonio sa pag-alalay sa bewang ni Celine. Ipinapakita sa buong mundo ang pagmamay-ari niya rito. Antonio, ang mga bata, paano ang mga bata? Ang tanging lumabas sa tuyong labi ni Leah, isang pabulong na pagsamo na sapat lamang para marinig ng asawa. Isang malamig na sulyap lamang ang ibinigay ni Antonio sa kanya. Huwag mong gamitin ang mga bata para manatili sa buhay ko, Leah. I've already talked to them at alam nila ang totoo na ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang pamilyang ito dahil sa sobrang pagiging busy mo sa trabaho. Now, sign this. Isang folder ang inabot ni Antonio sa kanya sa gitna ng entablado. Hindi ito isang plaque ng pagkilala. Ito ay isang dokumento ng pagbibitiw at isang waiver na nag-aalis sa kanya ng anumang karapatan sa mga share ng Alcantara Holdings. Ang kumpanyang pinuyatan niya, ang mga kampanyang PR na siya ang bumuo mula sa wala, ang reputasyong iningatan niya ng higit sa kanyang sariling pangalan. Lahat ay binalak na kawin sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakita ni Leah ang kanyang biyenan, si Doña Aurora. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang baston sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nang makarating ito sa harap ni Leah, walang bakas ng habag sa mga mata nito. You were never an Alcantara, Leah. You were just a useful tool for my son's career. At ngayong wala ka ng silbi, it's time to throw the trash out. Ang mariing deklara ng matanda. Sapat na malakas para marinig ng mga nasa malapit. Ang hapdi ng mga salitang iyon ay tila isang pisikal na bigat na dumagan sa balikat ni Leah. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Nagdudulot ng isang uri ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya natulog para sa mga proyekto ni Antonio, ang paglimot niya sa sariling mga pangarap para itaguyod ang pangalan ng mga Alcantara, lahat ng iyon ay binaliwala
Naging tila alikabok na tinangay ng hangin. Naramdaman ni Leah ang pamamanhid ng kanyang mga daliri. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig at sa isang sandali, tila hihinto na ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumigay sa grabidad ng kanyang pighati, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na palad na humawak sa kanyang siko. Hindi ito ang hawak ng isang kaaway, kundi ang hawak ng isang taong nais siyang pigilan sa pagbagsak. Napatingin si Leah sa kanyang tabi. Doon, nakatayo ang lalaking kanina pa nagmamasid, si Rafael de Leon. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng awa, kundi ng isang uri ng galit na nakatuon kay Antonio at isang malalim na pag-unawa na nakatuon kay Leah. "Stand up, Mrs. Alcantara." Ang malamig, ngunit makapangyarihang utos ni Rafael. Huwag mong ibigay sa kanila ang kasiyahang makita kang gumagapang. If they want a show, let's give them a masterpiece. Bago pa man makasagot si Leah, isang pangyayari ang yumanig sa buong bulwagan. Isang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng mga larawan ng tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Isang video ang nagsimulang mag-play. Hindi ito ang inihanda ni Leah. Ito ay isang palihim na kuha ni Antonio at Celine. Pinag-uusapan ang pagmanipula sa mga pondo ng kumpanya at ang plano nilang tuluyang itaboy si Leah nang walang kahit isang sentimo. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging bingi. Ang mukha ni Antonio ay nawalan ng kulay, habang si Celine ay napakapit ng mahigpit sa braso ng lalaki. Ang lahat ng mata ay bumalik kay Leah. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng pagdududa para sa mga nasa entablado. Habang ang kaguluhan ay nagsisimulang sumiklab, nananatiling nakatitig si Leah sa kanyang asawa. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa gabing iyon, may isang bagong damdamin na sumibol sa kanyang dibdib. Isang apoy na nagmula sa abo ng kanyang pag-ibig. Sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na tila isang tinig mula sa kanyang nakaraan. Sapat na ba ang 25 taon ng pananahimik para hayaan silang sirain ang huling piraso ng aking pagkatao? O ito na ang sandali na dapat kong ipakita sa kanila kung sino ang tunay na arkitekto ng kanilang tagumpay? Ang hawak ni Rafael sa kanyang braso ay humigpit. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng bagyong ito. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos dahil ang tingin ni Antonio ay nagbago. Mula sa gulat patungo sa isang mapanganib na puot. Huwag mong isipin na matatapos ang gabing ito nang hindi ka nagbabayad sa lahat ng perwisyong ibinigay mo sa akin, Leah. Isang pirma lang at maaari ka nang umalis na may kaunting dangal. Pero kung pipiliin mong magmatigas, sisiguraduhin kong wala kang matutuluyan kahit sa ilalim ng tulay. Ang tinig ni Antonio ay puno ng puot habang papalapit siya kay Leah. Ang video na nag-play sa screen ay pansamantalang nagpatigil sa lahat. Ngunit ang kapalaluan ni Antonio ay mas matimbang kaysa sa kahihiyan. Gusto niyang tapusin ang lahat dito. At ngayon, ang burahin si Leah sa kanyang buhay sa harap ng lahat ng mga tao na dati ay bumibilib sa kanilang pagmamahalan. Napatingin si Leah sa paligid. Ang mga mukha ng mga tao ay tila mga anino ng mapanghusgang lipunan. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Celine na parang isang ahas na naghihintay ng kanyang huling hininga. Naramdaman ni Leah ang pagbagsak ng kanyang balikat. Ang bawat salita ni Antonio ay parang mga bato na ipinupukol sa isang taong wala ng lakas para lumaban. Ngunit sa tabi niya, nananatiling matatag ang presensya ni Rafael de Leon. Ang init ng palad nito sa kanyang siko ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Tiningnan ni Leah ang lalaking halos hindi niya kilala. Ngunit sa mga sandaling ito, ang mga mata ni Rafael ang tanging nagbibigay sa kanya ng liwanag. Sa isang iglap,
Isang baliw na ideya ang pumasok sa isipan ni Leah. Hindi ito tungkol sa pagnanasa. Hindi ito tungkol sa romansa. Ito ay isang pag-aalsa. Isang paraan para bawiin ang kanyang pagkatao mula sa mga kamay ng lalaking sumira sa kanya. Antonio! Mahinang tawag ni Leah. Ang kanyang tinig ay biglang naging kalmado sa gitna ng kaguluhan. You're right. Our journey ends tonight, but not the way you planned it. Bago pa man makapagsalita si Antonio, dahan-dahang humarap si Leah kay Rafael. Sa ilalim ng mga kumukutitap na ilaw ng bulwagan, tila bumagal ang takbo ng oras. Ang amoy ng mamahaling kahoy at preskong hangin na nagmumula kay Rafael ay bumalot sa kanya. Hinawakan ni Leah ang kwelyo ng barong ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. At doon, sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng kanyang biyenan, at sa harap ng buong alta sosyedad ng Manila, idinikit ni Leah ang kanyang mga labi sa mga labi ni Rafael. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay tila isang mabigat na kumot. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Leah na parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Ang narinig na pagsinghap ng madla ay tila isang malabong tunog sa malayo. Ang halik na yon ay hindi ut-at o malaswa. Ito ay malamig, desperado, at puno ng pait. Ito ay isang deklarasyon na simula sa gabing ito, ang katawan at kaluluwa ni Leah Alcantara ay hindi na pag-aari ng sinumang Alcantara. Naramdaman ni Leah ang gulat sa katawan ni Rafael, ngunit sa halip na itulak siya palayo, naramdaman niya ang marahang pagyakap ng mga braso nito sa kanyang bewang. Tinanggap ni Rafael ang kanyang halik, tila naging isang matibay na pader na humaharang sa anumang masakit na salitang ibabato ni Antonio. Nang dahan-dahang humiwalay si Leah, nakita niya ang mukha ni Antonio na tila sasabog sa galit. Ang kanyang asawa ay naging pula sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Si Celine naman ay napanganga, hindi makapaniwala na ang perpektong asawa ay may lakas ng loob na gumawa ng ganoong iskandalo. You shameless woman! Ang singhal ni Antonio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Sa harap ko? Sa harap ng kumpanya ko? Hindi sumagot si Leah. Sa halip naramdaman niya ang mainit na hininga ni Rafael sa kanyang tainga habang inilalapit nito ang kanyang mukha sa kanya. Don't let them see you bleed, Leah. Ang pabulong na utos ni Rafael. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Huminga ka ng malalim. You just reclaimed your life. Let me handle the rest. Humarap si Rafael kay Antonio. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng yelo na tumutusok sa kaluluwa ng lalaki. Mr. Alcantara, I think the party is over for you. Your antics are boring, and your greed is even more pathetic. Mrs. Alcantara is coming with me. If you have any more documents to serve, send them to De Leon Holdings. My lawyers are very eager to meet yours. Sa bawat hakbang paalis ni Rafael at Leah, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi. Tila nagbibigay daan sa isang reynang dumaan sa gitna ng pagkatalo na naging tagumpay. Ngunit habang papalayo sila sa maliwanag na entablado, nararamdaman ni Leah ang unti-unting pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Ang lamig ng hangin sa labas ng hotel ay humalik sa kanyang basang pisngi. Doon lamang niya napagtanto na ang kanyang ginawa ay isang tulay na sinunog niya sa kanyang likuran. Wala na siyang babalikan, wala na siyang bahay, wala na siyang kumpanya, at marahil, sa mata ng marami, wala na rin siyang dangal. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Pinagbuksan siya ni Rafael ng pinto. Ang bawat galaw nito ay puno ng respeto na matagal nang hindi na ibibigay sa kanya ni Antonio. Bago pumasok, lumingon si Leah sa Marangyang Hotel na naging saksi ng kanyang 25 taon na pagsisilbi. Ngunit sa gitna ng dilim ng parking lot, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses na puno ng hinagpis at galit. Nanay, anong ginawa mo?
Ang boses na yon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Lia. Ang kanyang anak na babae, si Bianca, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang mga mata ay puno ng luha at pagkamuhi. Nakakahiya ka, nanay. Buong buhay ko, akala ko ikaw ang huwaran ng kalinisan at dangal. Pero isa ka lang palang mapagpanggap. Ang boses ni Bianca ay tila isang matalim na kidlat na muling tumama sa nagdurugong puso ni Lia. Ang bawat salita ng kanyang anak ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Antonio o sa pangungutya ni Doña Aurora. Gustong humakbang ni Lia lapit sa kanyang anak. Gustong ipaliwanag na ang halik na yon ay isang huling hininga ng isang taong nalulunod, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa malamig na semento ng parking lot. Bianca, anak, makinig ka sa akin. Ang pabulong na pagsamo ni Lia, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang anak. Ngunit mabilis na umatras si Bianca, ang mukha nito ay puno ng pandidiri. Huwag mo akong hawakan. Nakita ko ang lahat. Iniwan mo si Papa sa gitna ng kahihiyan. Para sa lalaking iyan, wala kang pinagkaiba sa mga babaeng kinasusuklaman mo. Hindi na nakasagot si Lia. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat hininga niya ay may lasa ng pait. Sa likuran ni Bianca, nakita ni Lia ang anino ni Antonio na nakatayo sa may pintuan ng hotel. Isang mapait na ngiti ang nakapinta sa mga labi nito. Alam ni Lia, ito ang tunay na tagumpay ni Antonio. Hindi ang pagpapakilala kay Celine, kundi ang paglason sa isipan ng kanilang sariling mga anak. Naramdaman ni Lia ang marahang paghawak ni Rafael sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala na kailangan na nilang umalis. Ngunit bago pa man sila makasakay sa sasakyan, isang itim na van ang huminto at bumaba roon si Doña Aurora, kasama ang 2 tauhan ng pamilya. Tapos na ang palabas, Lia, ang malamig na deklara ng matandang babae. Nakaimpake na ang mga gamit mo. Huwag mo nang balaking pumasok pa sa loob ng aming pamamahay. Ang isang babaeng tulad mo ay walang karapatang tumapak sa lupang pag-aari ng mga Alcantara. Isang lumang maleta ang itinapon ng mga tauhan sa paanan ni Lia. Ang tunog ng pagtama nito sa lupa ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagpapatapon. Walang kahit anong alahas, walang mamahaling gamit. Tila ang 25 taon ng kanyang buhay ay ibinuod na lamang sa loob ng isang kupas na maleta. Sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang katahimikan ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa kanila. Hindi tumingin si Lia sa bintana habang papalayo sila sa marangyang bahay na itinuring niyang tahanan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kanyang mga palad. Ang mga palad na nagluto ng libu-libong pagkain, naglaban ng mga damit ni Antonio, at nag-alaga sa mga bata noong sila ay may sakit. Ngayon, ang mga palad na yon ay walang hawak kundi kawalan. Sa itaas na palapag ng gusali ko, may isang maliit na unit doon. Doon ka muna mamalagi. Ang basag na katahimikan ni Rafael, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, walang halong panghuhusga. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Mahinang tanong ni Lia, ang kanyang paningin ay nananatiling nakapako sa kawalan. Hindi mo naman ako kilala. Ngayong gabi, naging bahagi ka ng isang iskandalo na maaaring sumira sa iyong reputasyon. Sandaling tumigil ang sasakyan sa tapat ng isang pulang ilaw. Tumingin si Rafael kay Lia, ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa kalaliman ng kaluluwa ng babae. Dahil nakita ko ang aking ina sa iyo, Lia, ang isang reynang ibinigay ang lahat, pero itinapon ng mag-isa sa dilim. At nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi ko nahahayaang mangyari uli iyon sa harap ko. Nang makarating sila sa maliit na silid, tila doon lamang bumanat ang lahat ng sakit sa katawan ni Lia. Pagkaalis ni Rafael, dahan-dahan niyang binuksan ang maleta. Sa ibabaw ng kanyang mga lumang damit, nakita niya ang isang maliit na bagay na nagpabuhos ng kanyang mga luha.
Ito ay isang lumang drawing ni Bianca noong 5 taong gulang pa lamang ito. Isang larawan ng isang masayang pamilya na may nakasulat na World's Best Nanay. Hinawakan ni Leah ang papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang bawat guhit ng Crayola. Isang munting alaala na tila isang huling insulto sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Lumapit si Leah sa bintana ng silid. Mula sa itaas, ang mga ilaw ng Manila ay tila mga bituing bumagsak sa lupa. Nagniningning ngunit napakalayo. Sa isang iglap, nawala ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang pangalan. Ang tanging natira ay si Leah, ang babaeng wala ng kahit ano, maliban sa isang pusong durog at isang maletang puno ng mga sugat. Ngunit habang tinitingnan niya ang dilim ng gabi, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa pintuan. Isang mahinang pagkatok na tila nagdadala ng bagong panganib. Pagkabukas niya ng pinto, isang sobrang puti ang nakasalansan sa sahig. Walang pangalan, walang mensahe. Nang buksan niya ito, bumagsak mula rito ang isang susi at isang lumang litrato. Isang litratong nagpapakita kay Antonio at sa isang lalaking hindi niya kilala. May hawak na mga dokumentong may tatak ng isang banyagang bangko. Sa ibaba ng litrato, may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa. Hindi lang puso mo ang ninakaw niya, Leah. Pati ang iyong kinabukasan ay matagal na niyang ibinenta. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng maliit na silid ni Leah ay tila hindi nagdadala ng liwanag, kundi ng isang malupit na paalala na kailangan niyang harapin ang mundo ng mag-isa. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang pangalan na dati ay kasing kahulugan ng tagumpay at prestihiyo, ngayon ay naging paksa ng bawat tsismis at pangungutya sa mga pahina ng dyaryo at social media. Suot ang kanyang pinakasimpleng blusa at ang tanging natitirang sapatos na komportable. Lumabas si Leah upang humanap ng paraan para mabuhay. Ngunit ang bawat kumpanyang kanyang pinupuntahan, mga kumpanyang dati ay nagmamakaawang makuha ang kanyang serbisyo, ay biglang naging mailap. Pasensya na, Leah. Alam mo namang malakas ang impluwensya ni Antonio sa industriyang ito. Ayaw naming magkaroon ng problema sa Alcantara Holdings. Ang sabi ng isang dating kasamahan sa trabaho, habang hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Nararamdaman ni Leah ang bawat pintong sumasara sa kanyang harapan. Ang pagod ay tila isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang mga binti, ngunit mas mabigat ang pait sa kanyang kalooban. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya sa mga party, ngayon ay tila nakakita ng isang nakakahawang sakit at mabilis na umiiwas sa kanyang daan. Nang dumating ang hapon, napadpad si Leah sa isang maliit na jewelry shop sa gilid ng kalsada. Hinawakan niya ang kanyang singsing sa daliri, ang gintong nag-uugnay sa kanya kay Antonio sa loob ng 25 taon. Ang bawat gasgas sa singsing na yon ay may kwento ng pagsasama, ng mga pangarap na binuo nila noong nagsisimula pa lamang sila. Marahan niyang hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Pakiramdam niya ay tinituklap ang isang bahagi ng kanyang balat. Inilapag niya ito sa ibabaw ng salamin. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa matigas na ibabaw ay tila isang malungkot na hudyat ng huling pagpapaalam. Ito lang ba ang halaga nito? Mahinang tanong ni Leah nang iabot sa kanya ang ilang libong piso. Ang halagang yon ay hindi man lang sasapat para sa isang linggong pamamalagi sa hotel na dati ay pagmamay-ari nila, ngunit ngayon, ito na ang kanyang tanging pag-asa para makakain. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyan, naramdaman ni Leah ang gutom at matinding uhaw. Bumili siya ng isang simpleng pandesal at bote ng tubig. Kinakain ito habang nakaupo sa isang bangko sa parke. Pinapanood ang mga pamilyang naglalaro. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa kanyang puso. Naaalala ang kanyang mga anak na ngayon ay tinitingnan siya bilang isang kaaway. Sino nga ba ang nagpadala ng sobrang iyon?
Ang katanungang iyon ay tila isang aninong laging nakasunod sa kanya. Ang litrato ni Antonio at ng banyagang lalaki ay nananatiling nakatago sa kanyang bag, isang mitya ng pag-aalinlangan na unti-unting lumalaki. Alam ni Leah na may mas malalim pang lihim si Antonio, isang lihim na maaring magpabagsak sa lahat ng kasinungalingang binuo nito. Nang makabalik siya sa kanyang maliit na unit, ang katahimikan ay nabulabog ng magsimulang mag-vibrate ang kanyang lumang telepono sa ibabaw ng mesa. Walang pangalan ang tumatawag, isang serye lamang ng mga numero na hindi pamilyar sa kanya. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. "Hello, Mrs. Alcantara." O mas tamang sabihin, Leah. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, ngunit may awtoridad. Kilala niya ang boses na yon. Ito ang boses ng lalaking humawak sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ang oras ng pagtatago ay tapos na. Bukas, 9:09 ng umaga, pumunta ka sa De Leon Holdings. May mga dokumentong kailangan mong makita. Mga dokumentong hindi lamang magbabalik ng iyong career, kundi magpapatunay kung sino talaga ang nagnakaw ng iyong buhay. Hindi na naghintay ng sagot ang tumatawag. Ang tunog ng pagkaputol ng linya ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Napaupo si Leah sa gilid ng kanyang kama, hawak ang telepono ng mahigpit. Ang takot at pag-asa ay naglalaban sa kanyang dibdib. Bakit siya tinutulungan ni Rafael? Ano ang kapalit ng lahat ng ito? At higit sa lahat, handa na ba siyang harapin ang katotohanan na baka ang 25 taon ng kanyang buhay ay isang malaking pelikula lamang na pinagbidahan ng isang demonyo? Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan sa bubungan. Ang bawat patak ay tila isang luha ng langit para sa kanyang kawalan. Ngunit sa gitna ng lamig, naramdaman ni Leah ang isang maliit na kislap ng galit na nagsisimulang mag-init. Isang init na hindi hahayaang mamatay hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Hindi ka naririto para kaawaan, Leah. Naririto ka dahil ikaw ang pinakamagaling na PR specialist sa bansa at kailangan kita. Huwag mong isipin na limos ito. Dahil sa mundong ito, walang ibinibigay ng libre. Ang mga salitang yon ni Rafael ay tila isang malamig na tubig na gumising sa nananamlay na diwa ni Leah. Nakatayo siya sa gitna ng napakalawak at napakagandang opisina ng De Leon Holdings. Ang mga dingding na gawa sa salamin ay nagpapakita ng naglalakihang mga gusali ng Makati. Isang mundong dati ay kinalalagyan niya, ngunit ngayon ay tila abot tanaw na lamang. Tumingin si Leah sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang kanyang simpleng blusa ay halatang luma na, at ang kanyang sapatos, bagamat malinis, ay may mga gasgas na ng hirap at paglalakad. Sa harap ni Rafael na nakasuot ng plansadong suit at may aura ng hindi matitinag na kapangyarihan, pakiramdam ni Leah ay isa siyang maliit na langgam na pilit na umaakyat sa isang higanting pader. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanyang mesa. "Buksan mo. Iyan ang dahilan kung bakit ka ipinagtatanggol ng tadhana. Kahit akala mo ay tinalikuran ka na nito." Nanginginig ang mga daliri ni Leah habang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank statement, mga pirma, at mga dokumento ng pagmamay-ari ng mga kumpanyang nakabase sa ibang bansa. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang puso ay tila bumibilis ang pintig, hanggang sa pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Ito ang aking pangalan," pabulong na sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ginamit ni Antonio ang pirma ko sa mga offshore accounts na ito nang hindi ko nalalaman. Ipinangalan niya sa akin ang mga utang at mga ilegal na transaksyon." "Eksakto," sagot ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit sa bintana. "Ginamit ka niya bilang panakipbutas. Kapag bumagsak ang Alcantara Holdings, ikaw ang sasalo ng lahat ng kaso habang siya at si Celine ay nagpapakasasa sa perang ninakaw nila sa kumpanya."
He didn't just replace you, Leah. He set you up to be his sacrificial lamb. Naramdaman ni Leah ang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang 25 taon ng pagmamahal ay hindi lamang pala pagtataksil sa puso, kundi isang sistematikong pagpatay sa kanyang kinabukasan. Ang bawat haplos ni Antonio, ang bawat matamis na salita nito noon, ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang kabaong. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ni Leah. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa gitna ng nagbabadyang pagluha. Ano ang mapapala mo rito? Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng malamig na silid. Gusto kong pabagsakin ang mga alkantara. At ikaw ang tanging tao na nakakaalam ng bawat lamat sa kanilang pundasyon. Be my executive assistant. Pero ang totoo mong trabaho ay maging multo na susunod sa bawat hakbang ni Antonio hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa gitna ng katahimikang iyon, napansin ni Rafael ang kamay ni Leah na dahan-dahang humawak sa kanyang kaliwang daliri, kung saan dati ay naroon ang kanyang singsing sa kasal. Ang bakas ng suot na singsing ay naroon pa rin. Isang maputlang guhit sa kanyang balat na tila isang peklat na hindi kailanman maghihilom. Wala na ang singsing ko, Rafael, mahinang sabi ni Leah, tumingin ng diretso sa mga mata ng lalaki. Ibinenta ko na ang huling alaala ng pagiging asawa ko. Wala na akong takot na mawalan dahil wala na akong kahit ano. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael, isang nangiting hindi puno ng saya, kundi ng respeto. Iyan ang Leah na gusto kong makita, ang babaeng wala nang kinatatakutan dahil naranasan na ang pinakamasakit na kamatayan. Ngunit ang usapan nila ay naputol ng marinig ang mabilis na pagbukas ng pinto ng opisina. Ang tunog ng mararahas na hakbang sa labas ay tila isang babala. Hindi niyo ako pwedeng pigilan. Si Rafael de Leon ang kailangan ko. Ang boses na yon ay pamilyar kay Leah. Isang boses na nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan. Bumukas ang pinto at pumasok si Antonio. Ang muka ay puno ng galit at pagmamalaki. Ngunit nang makita niya si Leah na nakatayo sa tabi ni Rafael, tila napatigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at puot. Leah, anong ginagawa mo rito sa opisina ng kalaban ko? Ang singhal ni Antonio. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagbabanta ng bagyo. Hindi kumilos si Leah. Sa halip, dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod, itinaas ang kanyang baba, at hinarap ang lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa tabi niya, naramdaman niya ang presensya ni Rafael na tila isang matibay na pader na handang sumangga sa anumang bala. Mr. Alcantara? Ang mahinahong boses ni Rafael ang bumasag sa tensyon. I believe you didn't set an appointment. And as for your ex-wife, she is no longer just your ex. She is my newest partner. At sa tingin ko, may mga dokumento kaming dapat pag-usapan na siguradong hindi mo gustong makarating sa korte. Ang mukha ni Antonio ay naging kulay lila sa tindi ng galit, habang si Leah ay nananatiling nakatitig sa kanya, malamig, matapang, at handang lumaban. Partner? Rafael? Nagpapatawa ka ba? Ang babaeng iyan ay walang alam, kundi ang magsilbi sa akin at mag-ayos ng mga gusot na iniwan ko. She is nothing without the Alcantara name. Ang bawat salita ni Antonio ay tila mga latay ng latigo na humahagupit sa pagkatao ni Leah. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na yumuko at umiyak, nanatiling matigas ang paninindigan ni Leah. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay tila dalawang malalim na lawa na walang mababakas na emosyon, kundi ang lamig ng determinasyon. Maling-mali ka, Antonio. Ang mahinahong sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang pangalang Alcantara ang walang silbi kung wala ang talinong ibinuhos ko rito sa loob ng 25 taon. I was the soul of your company.
And now that I'm gone, your empire is just a hollow shell. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Antonio. Ngunit bago pa siya makasagot, ang katahimikan ng silid ay nabulabog ng sunod-sunod na tunog ng mga notification mula sa kanilang mga telepono. Ang bawat pag-vibrate ng gadget sa ibabaw ng mesa ay tila isang babala ng isang paparating na sakuna. Mabilis na kinuha ni Antonio ang kanyang telepono at sa isang saglit, ang kulay ng kanyang mukha ay nagbago mula sa lila patungo sa maputlang abo. Ang balita sa bawat news portal ay nag-aapoy. Isang malaking iskandalo sa kaligtasan ang sumiklab sa pinakabagong condominium project ng Alcantara Holdings. Isang video ni Celine, ang bagong PR head, ang kumakalat ngayon. Makikita rito ang kanyang mapagmataas na pagsagot sa mga biktima. Pinararatangan silang mga scammers na nais lamang pirahan ng kumpanya. Anong ginawa ni Celine? Ang pabulong na tanong ni Antonio sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. She did exactly what you wanted, Antonio. Sabat ni Rafael habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay magkadikit sa ilalim ng kanyang baba. You wanted someone young, someone bold, and someone who would follow your arrogance. Ayan ang resulta. Within 2 hours, bumagsak ang stocks nyo ng 10%. And it's just the beginning. Nataranta si Antonio. Mabilis niyang tinawagan si Celine at sa lakas ng kanyang boses, narinig ni Nalia ang nagpapanik na tinig ng babae sa kabilang linya. Antonio, hindi ko alam na may kumukuha ng video. Sinabi ko lang naman ang totoo na ang mga taong iyon ay squatter na naghahanap lang ng butas. Tumahimik ka, Celine. Sinira mo ang reputasyong iningatan namin. Ang sigaw ni Antonio bago niya marahas na pinatay ang tawag. Humarap si Antonio kay Lia, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Lia, ayusin mo ito. Alam mong ikaw lang ang may koneksyon sa mga media outlets. Sabihin mo sa kanila na fake news ang video na yon. Gawin mo ang trabaho mo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit kay Antonio, sapat na malapit para maamoy ang pamilyar na pabango nito, na ngayon ay tila amoy ng pagkabulok sa kanyang pandinig. Ang trabaho ko, Antonio, ay protektahan ang mga kliyente ni Rafael de Leon. Ang malamig niyang deklara. At ang unang payo ko sa kanya, huwag makipag-ugnayan sa isang lumulubog na barko na pinapatakbo ng isang lalaking walang utang na loob at isang babaeng walang utak. Naramdaman ni Lia ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang unang tagumpay. Ang makita ang takot sa mga mata ng lalaking akala niya ay Diyos ng kanyang buhay. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kanyang pananahimik at ang katotohanan ng kawalan ng kakayahan ni Celine, ang kanyang pinakamalakas na sandata. Umalis ka na, Mr. Alcantara. Ang utos ni Rafael. Ang boses ay puno ng pinalidad. Ang presensya mo ay nakakadumi sa hangin ng opisina ko. Padabog na lumabas si Antonio. Ang bawat hakbang nito sa pasilyo ay tila isang talunang sundalo na pilit na nagtatapang-tapangan. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal para kay Lia. You handled that perfectly, mahinang sabi ni Rafael. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at inabutan siya ng isang baso ng tubig. Napansin ni Rafael na kahit matapang ang pagkakaharap ni Lia, ang mga daliri nito ay bahagyang nanginginig pa rin. Salamat, Rafael, sagot ni Lia. Inayos niya ang kanyang buhok, isang maliit at simpleng galaw na tila muling nagbabalik ng kanyang dignidad. Pero alam ko si Antonio, hindi siya titigil hanggat hindi niya ako tuluyang nadudurog. Hayaan mo siyang subukan. Ang tugon ni Rafael, ang kanyang tingin ay nananatiling nakatitok kay Lia na may halong paghanga. Dahil sa bawat subok niya,
Lalo lang niyang ipinapakita sa mundo kung gaano siya kaliit kumpara sa'yo. Ngunit ang sandali ng kanilang tagumpay ay nabahira ng isang bagong banta. Ang pinto ay muling bumukas at sa pagkakataong ito, hindi si Antonio ang pumasok. Ito ay si Celine. Ang mga mata ay namumula sa galit at ang ayos ay gulo-gulo na tila galing sa isang malaking kaguluhan. Akala mo ba panalo ka na, Lia? Ang bulyaw ni Celine habang itinuturo si Lia ng kanyang nanginginig na daliri. You might have the skills, but you don't know what I have. Alam ko ang tungkol sa lihim na anak ni Antonio sa ibang babae bago ka pa niya pakasalan. At kung hindi mo ako titigilan, sisiguraduhin kong ang sikretong yun ang sisira sa huling piraso ng alaala ng pamilyang pilit mong pinoprotektahan. Ang bawat salita ni Celine ay parang isang malamig na hangin na nagpadama ng kilabot sa buong katawan ni Lia. Isang lihim na anak? 25 taon siyang naging tapat, ngunit tila ang pundasyon ng kanyang buhay ay itinayo sa ibabaw ng mas marami pang kasinungalingan kaysa sa kanyang inakala. May hangganan ng katawan, Lia. Ang puso ay maaaring magpanggap na matatag, pero ang bawat hibla ng iyong hininga ay sumisigaw na ng pagod. Huwag mong pilitin ang isang makinang matagal nang ninakawan ng langis. Ang boses ni Rafael ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar sa pandinig ni Lia. Kasalukuyan silang nasa loob ng isang maliit at tahimik na silid sa De Leon Holdings, malayo sa ingay ng mga reporter at sa bagsik ng pananakot ni Celine. Hawak ni Lia ang isang baso ng mainit na tsaa, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikubli ng init ng baso. Biglang naramdaman ni Lia ang isang matalim na kirot sa kanyang tagiliran, isang pamilyar na hapdi na tila isang buhay na alaala sa ilalim ng kanyang balat. Napakapit siya nang mahigpit sa gilid ng mesa. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay at ang bawat butil ng malamig na pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. Lia, anong nangyayari? Ang nag-aalalang tanong ni Rafael. Mabilis itong lumapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay handang sumalo sa anumang sandali. Wala ito, Rafael. Pagod lang ito, ang pilit na sagot ni Lia, ngunit ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Kailangan nating tapusin ang press release para bukas. Hindi pwedeng manalo si Celine sa pananakot niya. Ngunit bago pa man makatayo si Lia, ang dilim ay dahan-dahang bumalot sa kanyang paningin. Ang tunog ng basong nabitiwan niya at ang pag-apaw ng tubig sa sahig ay tila isang malabong paalala ng kanyang tuluyang pagbagsak. Naramdaman niya ang matatag na braso ni Rafael na yumakap sa kanya bago pa man tumama ang kanyang katawan sa malamig na marmol. Nang magising si Lia, ang amoy ng antiseptiko at ang puting kisame ang sumalubong sa kanya. Isang pribadong klinika. Sa kanyang tabi, nakaupo si Rafael. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at isang uri ng galit na hindi para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi? Ang mahinang tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pait. 10 taon na ang nakalilipas mula nang ibigay mo ang isa sa iyong mga bato para mabuhay si Antonio. At hanggang ngayon, ang peklat na yon ay hindi lang sa balat mo na roon, kundi sa buong pagkatao mo. Napatingin si Lia sa kanyang tagiliran. Ang lihim na yon ay itinago niya sa loob ng isang dekada. Noong mga panahong nag-aagaw buhay si Antonio dahil sa sakit sa bato, walang ibang nag-atubili kundi siya. Ginawa niya yon ng palihim. Sinabing isang hindi kilalang donor ang nagligtas sa asawa dahil ayaw niyang makaramdam si Antonio ng utang na loob na magiging pasanin sa kanilang pagsasama. Hindi na mahalaga yon, Rafael. Ang pabulong na sagot ni Lia, ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ibinigay ko ang bahagi ng katawan ko para mabuhay ang lalaking mahal ko. Ang akala ko, sapat na yon para maging buo ang aming pamilya. Ibinigay mo ang buhay mo sa isang taong ang tanging alam ay itapon ka. Ang mariing deklara ni Rafael.
Tumayo ito at lumapit sa bintana. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. He is breathing because of you, Leah. He is standing on that stage because of your sacrifice. And yet, he treats you like a stranger who has no place in his world. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kama ni Leah. Kumuha siya ng isang malinis na tela at marahang pinunasan ang luha sa mga mata ng babae. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pag-iingat, tila natatakot na baka mabasag ang isang napakahalagang hiyas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ni Leah ang ganitong uri ng pag-aalaga. Hindi bilang isang asawang may tungkulin, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat pahalagahan. Mula ngayon, Leah, ang katawan mo ay hindi na pag-aari ng nakaraan. Ang panunumpa ni Rafael habang nakatitig sa mga mata ni Leah. Hindi kita hahayaang madurog uli. If Antonio Alcantara wants to destroy you, he has to go through me first. Sa gitna ng katahimikan ng klinika, naramdaman ni Leah ang isang kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay pansamantala lamang. Isang nurse ang pumasok sa silid. Ang muka ay puno ng pag-aalinlangan. Sir, Mrs. Alcantara, may isang babae sa labas na pilit na pumapasok. Sinasabi niyang siya ang asawa ni Mr. Antonio Alcantara at may dala siyang warrant para sa mga gamit ni Leah. Si Celine, hindi pa man natutuyo ang mga luha ni Leah. Ang kaaway ay muling kumatok sa pinto. Bit-bit ang isang bagong uri ng kalupitan. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang dangal ang nais nilang kunin, kundi ang huling piraso ng kanyang katahimikan habang siya ay nasa pinakamahinang kalagayan. Lumingon si Leah kay Rafael. Ang takot ay muling sumisilip sa kanyang mga mata. Ngunit ang titig ni Rafael ay nananatiling matatag. Isang tahimik na hudyat na ang digmaan ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, may kasama na siyang lalaban. Akala mo ba ay matatakasan mo ang mga utang mo sa amin, Leah? Kahit sa loob ng ospital, hindi mo maikukubli ang katotohanang magnanakaw ka. Ang matinis na boses ni Celine ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Pumasok siya ng walang pasintabi. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapakaba sa dibdib ni Leah. Suot ang isang mamahaling pulang damit na tila sumasalamin sa kanyang pagiging mapangahas. Tumayo si Celine sa paanan ng kama ni Leah. Hawak ang isang makapal na folder at isang mapanuyang ngiti. Si Leah, nakasalukuyang nakasuot ng maputlang hospital gown at may suwero pa sa kamay, ay tila isang sugatang ibon na pilit na naghahanap ng masisilungan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga kumot at ang bawat hininga niya ay mababaw. Tila natatakot na baka muling sumakit ang kanyang tagiliran kung saan naroon ang peklat ng kanyang pinakamalaking sakripisyo. Wala akong utang sa inyo, Celine. Lahat ng meron ako ay pinaghirapan ko. Mahinang sagot ni Leah. Ang boses ay paos, ngunit may bakas pa rin ng dignidad. Talaga? Ang kwintas na suot mo nung party, ang mga alahas na itinago mo, lahat iyon ay pag-aari ng mga Alcantara. Singal ni Celine habang pilit na kinukuha ang maliit na bag ni Leah na nasa ibabaw ng side table. Ngunit bago pa man madampi ng mga daliri ni Celine ang gamit ni Leah, isang malakas na pagbalandra ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo sa biglang pagpasok ng isang makapangyarihang presensya. Si Rafael ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Get out! Ang tanging binitiwang salita ni Rafael, ang boses ay malalim at nagbabanta tulad ng isang paparating na bagyo. Rafael, huwag kang makialam dito. May warrant kami para bawiin ang mga nakaw na gamit ng babaeng ito. Pagmamatigas ni Celine, bagamat bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol
na nagpapaliit sa mundo ni Celine. Tumayo siya sa pagitan ni Leah at ng babaeng nanggugulo rito, tila isang matibay na pader na hindi matitinag. The only thing stolen in this room, Celine, is the 25 years of Leah's life that Antonio wasted. Kung hindi ka aalis sa harap ko sa loob ng 5 segundo, sisiguraduhin kong ang warrant na hawak mo ang magiging mitya ng pagpapakulong ko sa'yo dahil sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Ang takot ay mabilis na gumapang sa mukha ni Celine. Alam niyang hindi nagbibiro si Rafael de Leon. Padabog niyang binitawan ang folder at mabilis na lumabas. Ang tunog ng kanyang marahas na pag-alis ay unti-unting naglaho sa pasilyo. Bumalik ang katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng nag-uumapaw na emosyon. Dahan-dahang humarap si Rafael kay Leah. Ang kaninang nanlilisik na mga mata ay biglang lumambot, tila isang dagat na kumalma pagkatapos ng sigwa. Umupo si Rafael sa gilid ng kama ni Leah. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ng babae at ang mga luhang pilit nitong pinipigilan. Nang walang sabi-sabi, iniunat ni Rafael ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawi ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Leah. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng pisngi ni Leah, isang haplos na tila may dalang kuryente na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalawa. "Huwag ka nang matakot, Leah. Hanggat narito ako, walang sino mang makakahawak sa'yo," bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa ni Leah. "Bakit, Rafael? Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito?" tanong ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng lalaki. Naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kanyang kalituhan. Hindi sumagot si Rafael sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Leah at marahan itong dinala sa kanyang mga labi. Isang halik sa likod ng palad. Magalang, tapat, at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Wala na ang amoy ng ospital. Wala na ang sakit ng nakaraan. Ang tanging nararamdaman ni Leah ay ang init ng hininga ni Rafael sa kanyang balat. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Leah na siya ay pinapahalagahan hindi dahil sa kung ano ang kaya niyang ibigay, kundi dahil sa kung sino siya. Ang mga bakas ng kilig na hindi niya akalaing mararamdaman pa sa kanyang edad ay tila mga bulaklak na muling namumukadkad sa gitna ng tuyong lupa. Ngunit habang ang kanilang mga mata ay nagtatagpo, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay muling bumasag sa sandali. Sa pagkakataong ito, hindi si Celine, kundi ang asawa ni Leah, si Antonio. Nakatayo si Antonio sa pintuan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng gulat at selos nang makita ang lapit ng dalawa. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang medikal na record na kailanman ay hindi dapat nakita ng sinuman. "Leah, totoo ba ito?" Ang paos na tanong ni Antonio. Ang kanyang boses ay nanginginig habang itinataas ang papel. "Ang donor, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. 10 taon na ang nakalilipas." Ang katanungang iyon ay tila isang muling pagbukas ng isang napakalalim na sugat. Tumingin si Leah kay Rafael, pagkatapos ay kay Antonio. Ang lihim na itinago niya para protektahan ang dangal ng kanyang asawa ay nasa harapan na nila ngayon. Dala ang isang katotohanang maaring magpabago sa lahat. "Bakit, Leah? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? 10 taon. 10 taon akong nabubuhay sa akalang isang estranghero ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon, habang ikaw, na nasa tabi ko, gabi-gabi, ay nanahimik lang." Ang boses ni Antonio ay nanginginig. Hindi dahil sa labis na pasasalamat, kundi dahil sa isang uri ng kahihiyan na humahalo sa kanyang nag-aalab na garbo. Hawak niya ang lumang record na tila isang ebidensya ng isang krimen. Nanatiling nakasandal si Leah sa kanyang unan. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng pait.
Ang lihim na iniingatan niya upang hindi mabalot ng utang na loob ang kanilang pagsasama ay narito na, nakalantad sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital. Dahan-dahang hinaplos ni Leah ang kanyang tagiliran sa ibabaw ng kumot. Nararamdaman niya ang bawat kislot ng peklat na naging marka ng kanyang wagas na pag-ibig. Isang pag-ibig na binaliwala at tinapakan. Hindi ko iyon sinabi dahil ang gusto ko ay mahalin mo ako bilang asawa, Antonio. Hindi dahil may utang ka sa akin. Ang mahinang sagot ni Leah. Ang bawat salita ay tila isang patak ng ulan sa gitna ng tuyong lupa. Pero ano ang ginawa mo? Ang buhay na ibinigay ko sa iyo, ginamit mo lang para dahan-dahang patayin ang pagkatao ko. Isang mabigat na hakbang ang ginawa ni Antonio papalapit sa kama, ngunit mabilis na humarang si Rafael. Ang titig ni Rafael ay tila isang pader ng apoy na nagbababala kay Antonio na huwag nang magkamaling lumapit pa. Huwag mong gamitin ang sakripisyo niya para magmukhang biktima ka, Alcantara. Ang mariing wika ni Rafael. Nalaman mo lang ang totoo, pero hindi nito mababago ang katotohanang ipinahiya mo siya sa harap ng buong mundo. Tumawa si Antonio, isang mapait at desperadong tawa na tila nanggagaling sa isang taong malapit ng mabaliw. Biktima? Rafael, asawa ko pa rin siya sa batas. At ngayong alam ko na ang ginawa niya para sa akin, lalong hindi ko siya pakakawalan. Leah, kailangan mo akong tulungan. Ang kumpanya, ang Alcantara Holdings, ay gumuho na dahil sa pagkakamali ni Celine. Ang mga anak natin, si Bianca, ayaw na ring kumain dahil sa gulo. Doon ay muling naramdaman ni Leah ang pamilyar na gaslighting ni Antonio. Gagamitin nito ang lahat, ang batas, ang kumpanya, at maging ang kanilang mga anak, para lamang makuha ang gusto nito. Ang paghingi nito ng tawad ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil kailangan niya ang talino ni Leah para isalba ang kanyang bumabagsak na imperyo. Bumalik ka na sa bahay, Leah. Leah, kalimutan na natin ang lahat ng ito. Palalayasin ko si Celine. Sisiguraduhin kong wala siyang matitirang sentimo. Mag-uumpisa tayo uli. Ang pagsamo ni Antonio, habang pilit na inaabot ang kamay ni Leah, naramdaman ni Leah ang matinding pagkasakal. Ang bawat pangako ni Antonio ay tila mga kadenang nais muling pumulupot sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Rafael at sa mga mata nito ay nakita niya ang isang tahimik na suporta, isang paalala na mayroon siyang kapangyarihang tumanggi. Hindi na ako babalik, Antonio. Ang matatag na deklara ni Leah. Ang buhay na ibinigay ko sa iyo 10 taon na ang nakalilipas ay ang huling piraso ng aking sakripisyo. Ang natitirang bahagi ng aking buhay ay para na sa sarili ko. Ang mukha ni Antonio ay naging kulay lila sa tindi ng galit at pagkatalo. Kung ganoon ang gusto mo, asahan mo na hindi mo na muling makikita ang mga anak mo. Sisiguraduhin kong kamumuhian ka ni Bianca habang buhay. At ikaw, Rafael, hindi pa tayo tapos. Marahas na lumabas si Antonio ng silid. Ang marahas na paghampas ng pinto ay nagdulot ng isang nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang nito, papalayo, ay tila isang banta na hindi dapat baliwalain. Naiwang nanginginig si Leah sa loob ng silid. Mabilis siyang naluha nang maalala ang kanyang anak na si Bianca. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ang tanging kahinaan na alam ni Antonio na gamitin laban sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Rafael at kinuha ang nanginginig na kamay ni Leah. Huwag kang bibigay, Leah. Iyan ang gusto niya. Ang makita kang mahina para muli kanyang makontrol. Naniniwala ako na balang araw, malalaman din ng mga anak mo ang katotohanan. Pero paano kung huli na ang lahat? Ang pabulong na tanong ni Leah sa gitna ng kanyang paghikbi. Nanatiling tahimik si Rafael, ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Leah, tila iniaalay ang lahat ng kanyang lakas. Sa gitna ng katahimikan, isang kakaibang tunog. Ang narinig ni Leah mula sa kanyang bag na nasa tabi ng kama. Ang kanyang telepono
ay umilaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Isang larawan ni Bianca na umiiyak sa loob ng isang madilim na silid. At sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ni Leah. Kung gusto mong makita ang anak mo bago siya tuluyang mawala, pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 13. Mag-isa ka lang, Leah. Dahil kung hindi, hindi mo na siya makikilala pagbalik niya sa'yo. Ang bawat patak ng pawis ni Leah ay tila naging yelo sa kanyang balat. Habang nakatitig sa larawan ni Bianca sa kanyang telepono, ang silid ay tila umiikot at ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pagsisikap. Sa loob ng 25 taon, ang kanyang mga anak ang naging tanging anchor niya sa gitna ng bawat unos. At ngayong nakikita niyang nagdurusa ang kanyang panganay, tila pati ang kanyang kaluluwa ay unti-unti ring pinupunit. Naramdaman ni Leah ang panginginig ng kanyang mga kamay na hindi na niya kayang itago. Sinubukan niyang itago ang telepono, ngunit ang matalas na paningin ni Rafael ay mas mabilis kaysa sa kanyang pagtatangka. Leah, ipakita mo sa akin iyan. Ang mahinahon, ngunit mariing utos ni Rafael. Hindi na naghintay ng sagot ang lalaki. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono mula sa nanginginig na mga daliri ni Leah. Habang tinitingnan ni Rafael ang mensahe, ang hangin sa loob ng silid ng ospital ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang uri ng galit na hindi pa kailanman nakita ni Leah. Ngunit sa kabila ng galit, nanatili ang kanyang pagiging kalmado. Huwag kang pupunta ng mag-isa, Leah. Isang bitag ito. Ang pabulong na babala ni Rafael. Pero ang anak ko, Rafael, si Bianca, nakikita mo ba ang takot sa mga mata niya? Ang humihikbing sagot ni Leah. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya dahil sa akin. I have to go. Kahit anong mangyari sa akin, basta ligtas ang anak ko. Mabilis na tumayo si Leah mula sa kama. Hindi inalintana ang hapdi ng kanyang suwero at ang panghihina ng kanyang katawan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, hinawakan siya ni Rafael sa magkabilang balikat. Ang kanyang hawak ay matatag, tila isang angkla na pilit siyang pinapanatili sa katotohanan. Makinig ka sa akin, Leah. Isang desperadong hakbang ito ni Antonio o ni Celine. Gusto kanilang saktan sa paraang pinakamasakit para sa'yo. Wika ni Rafael. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pupunta tayo, pero hindi tayo susunod sa gusto nila. My team is already tracking that number. Let me protect you, and let me help you save your daughter. Sa gitna ng takot, pinili ni Leah na magtiwala. Wala na siyang ibang matatatakbuhan. Ang lalaking ito na itinuturing na satukinte ng marami. Ang tanging nag-aalok sa kanya ng proteksyon nang walang anumang kapalit. Makalipas ang isang oras, narating nila ang madilim at abandonadong bahagi ng Pier 13. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay humahalo sa malamig na simoy ng gabi. Ang bawat tunog ng pag-alo ng tubig sa mga poste ng pantalan ay tila isang babala ng panganib. Walang ibang ilaw, kundi ang malabong sinag ng buwan na tumatama sa mga luma at kinakalawang na warehouse. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng warehouse na tinukoy sa mensahe. Ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng kanilang mga hakbang sa maduming semento. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, isang maliit na bilog ng ilaw ang nakatutok sa isang upuan. Doon, nakatali si Bianca. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Bianca! Ang sigaw ni Leah na punong-puno ng pag-aalala. Tatakbo na sana siya patungo sa anak. Ngunit isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa madidilim na sulok ng gusali. Huwag kang masyadong mabilis, Leah. Baka hindi mo magustuhan ang susunod na mangyayari. Ang boses ni Celine ang lumitaw. Lumabas siya mula sa dilim. May hawak na isang matalas na bagay na tila kinang ng isang kutsilyo sa ilalim ng ilaw. Hindi malayo sa kanya ay nakatayo si Antonio,
Ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi, tila isang estranghero sa paningin ni Leah. Papa, bakit mo hinahayaang gawin niya ito? Ang paos na tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Nakatitig siya sa kanyang ama, naghahanap ng kaligtasan, ngunit tila bato ang puso ni Antonio. Bianca, anak, kailangan lang nating mapapirma ang nanay mo sa mga dokumentong ito. Para rin ito sa kinabukasan nyo. Ang malamig na sagot ni Antonio. Doon ay nakita ni Leah ang tunay na mukha ng demonyong minahal niya sa loob ng 25 taon. Gagamitin nito ang sariling anak, tatakutin at sasaktan para lamang makuha ang pera at kapangyarihang unti-unti nang nawawala sa kanya. Bitawan mo ang anak ko, Antonio. Pirpirmahan ko ang kahit ano, basta pakawalan mo si Bianca. Ang sigaw ni Leah. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat hikbi ng kanyang anak. Ngunit bago pa man makalapit si Leah, humakbang si Rafael sa harapan. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na bumabalot sa buong silid. The police are outside, Antonio, and my security team has already surrounded the area. Ang malamig na deklara ni Rafael. Your game is over. Release the girl or I will make sure you spend the rest of your life in a place far worse than this warehouse. Ang mukha ni Antonio ay nagbago, mula sa pagmamataas patungo sa matinding takot. Ngunit si Celine, na tila nawawala na sa sariling katinuan, ay lalong hinigpitan ang hawak sa upuan ni Bianca. Hindi ako babalik sa hirap. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong mawawalan din si Leah. Ang bulyaw ni Celine. Sa isang iglap, narinig ang marahas na pagbukas ng mga pintuan ng warehouse at ang pagpasok ng mga tauhan ni Rafael kasama ang mga awtoridad. Ang kaguluhan ay sumiklab, ang bawat tunog ng pagtakbo at sigawan ay pumuno sa gusali. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Leah ang pagkakataon at mabilis na tumakbo patungo kay Bianca. Niyakap ni Leah ang kanyang anak ng mahigpit, tila sinusubukang ibigay ang lahat ng kanyang init at lakas. Nandito na si Nanay Bianca, hindi ka na nila sasaktan. Ngunit habang kinalas ni Leah ang mga tali ni Bianca, ang kanyang anak ay tumingin sa kanya nang may halong pait at pag-aalinlangan. Sa kabila ng pagliligtas ni Leah, ang mga salitang itinanim ni Antonio sa isipan ni Bianca ay tila mga ugat na mahirap nang bunutin. Bakit mo ito ginagawa, nanay? Ang pabulong na tanong ni Bianca habang nakatingin kay Rafael na abala sa pag-alalay sa mga pulis. Iniligtas mo ba ako dahil mahal mo ako? O dahil gusto mo lang magmukhang bayani sa harap ng lalaking iyan? Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang bagong sugat sa puso ni Leah. Ang kanyang anak ay ligtas na. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang napakalawak na karagatan. Habang inaalalayan ni Rafael si Leah at Bianca palabas, isang huling sulyap ang ibinigay ni Leah kay Antonio na ngayon ay nakaposas na at isinasakay sa patrol car. Walang galit sa mga mata ni Leah, tanging isang malalim na pagod at kawalan ng pakiramdam. Ang 25 taon ay opisyal nang natapos sa madilim na pantalan na iyon. Ngunit ang hindi alam ni Leah, habang sila ay papaalis, si Celine ay nagawang makatakas sa gitna ng kaguluhan. At sa kanyang mga mata, ang apoy ng paghihiganti ay mas matindi pa kaysa sa dati. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Rafael ay tila isang pader na humahati sa pagitan ni Leah at ng kanyang anak na si Bianca. Ligtas na sila mula sa madilim na warehouse ng Pier 13. Ngunit ang dilim na nananahan sa isipan ni Bianca ay tila mas mahirap pawiin. Nakatingin lamang ang dalaga sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balikat ay nananatiling matigas, tumatanggi sa anumang uri ng pag-alo mula sa ina. Bianca, anak, kumain ka muna pagdating natin. Kailangan mong magpalakas. Mahinang simula ni Leah, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Tila naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Isang mapait na ngiti
Ang isinagot ni Bianca bago ito lumingon sa ina. Kailangan ko ng lakas para saan, nanay? Para panoorin ang susunod na kabanata ng teleserye ng buhay niyo ni Papa? O para tanggapin na ang bayaning nagligtas sa akin ay ang lalaking naging dahilan ng pagkasira ng pamilya natin? Bianca, stop it. You know that's not true. Sabat ni Rafael, ang boses ay nananatiling mahinahon ngunit may awtoridad. Your mother has sacrificed more than you can ever imagine. Huwag kang makialam, Rafael. You're just a stranger who appeared out of nowhere to take advantage of my mother's weakness. Ang singhal ni Bianca bago ito muling humarap sa bintana. Ang mga luha ay muling nagsimulang gumapang sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Leah ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang hapdi na mas matindi pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng lahat ng pighati. At ngayong nakikita niyang ang sariling anak ang nagiging hukom ng kanyang pagkatao, tila nauubusan na siya ng dahilan para lumaban. Kinabukasan, sa opisina ng De Leon Holdings, isang bagong unos ang dumating na hindi inasahan ni Leah. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento para sa muling pagtatayo ng kanyang pangalan, ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi si Antonio ang pumasok, kundi si Doña Aurora, ang matandang matriarka ng mga Alcantara na tila isang anino ng kamatayan na nakasuot ng mamahaling sutla. Napakagaling mo talagang maglaro, Leah. Akala mo ba ay natapos na ang lahat dahil nakakulong si Antonio? Ang malamig na bulyaw ng matanda. Inilapag nito ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa ni Rafael. Narito ang ebidensya ng iyong tunay na anyo. Isang ahas na matagal nang nagnanakaw sa loob ng aming pamamahay. Nang buksan ni Rafael ang sobre, bumagsak ang mga larawan at dokumento na tila mga sumpa sa ibabaw ng mesa. Ipinapakita sa mga larawan si Leah at Rafael na magkasama sa isang tagong restaurant 6 na buwan bago pa man ang naganap na Christmas gala. May mga logbook din ng kumpanya na nagpapakita na ang mga sikretong estratehiya ng Alcantara Holdings ay ipinadala sa email ni Rafael mula sa computer ni Leah noong nakaraang taon. Lahat ng ito ay gawa-gawa lamang, isang kasinungalingan. Ang sigaw ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi ko kilala si Rafael bago ang gabing iyon sa hotel. Ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling, Leah. Ang mapait na tugon ni Doña Aurora. At ang mga larawang ito? Sapat na ito para patunayan na matagal na kayong magkarelasyon ni Rafael at pinagtulungan ninyong pabagsakin ang kumpanya ni Antonio. You are a thief and an adulteress. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga awtoridad sa silid. Mrs. Leah Alcantara, you are under investigation for corporate espionage and theft of business secrets. Kailangan niyo kaming samahan sa presinto. Tumingin si Leah kay Rafael, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtitiwala. Ngunit nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ng lalaki habang tinititigan ang mga larawan. Sa isang sandali, tila ang huling kuta ng kaligtasan ni Leah ay unti-unti ring gumuho. Kahit si Rafael, ang lalaking nag-alok sa kanya ng bagong buhay, ay tila nagsisimula ng magduda. Habang inaalalayan si Leah ng mga pulis palabas ng gusali, nakita niya si Celine na nakatayo sa di kalayuan. Suot ang isang itim na salamin at isang mapanuyang ngiti. Ang bawat hakbang ni Leah sa pasilyo ay tila isang pagmartsa patungo sa kanyang huling hatol. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at sa pagkakataong ito, tila wala ng kawala ang reynang itinapon sa putikan. Sa loob ng interrogation room, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng bentilador at ang mabilis na tibok ng puso ni Leah. Ang bawat tanong ng mga pulis ay tila mga patalim na pilit na binubutas ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang kaisipang nagbigay sa kanya ng huling lakas. Sino ang nag-setup ng email?
Sino ang kumuha ng mga larawang yon? Ang sagot ay wala sa loob ng silid na yon, kundi sa isang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng pundasyon ng pamilya Alcantara. Ang katotohanan ay hindi laging sapat para iligtas ang isang pusong matagal nang pinagnakawan ng dangal. Minsan, ang hustisya ay parang anino, narito lang sa paligid, pero mahirap hawakan kapag ang kadiliman ay masyado nang malapot. Nakatitig si Leah sa malamig na ibabaw ng mesa sa loob ng interrogation room. Ang bawat tanong ng investigador ay parang mga patak ng asido na dahan-dahang tumutunaw sa huling piraso ng kanyang pasensya. Sa labas ng maliit na bintanang bakal, nararamdaman niya ang pangungutya ng mundong dati niyang pinagsilbihan. Ang mga headlines sa radyo at telebisyon ay tiyak na nagpipista na sa kanyang pagbagsak. Mrs. Alcantara, simple lang ang tanong ko. Paano mo maipaliliwanag ang mga email na ito na galing mismo sa personal mong account? Ang mariing tanong ng pulis habang itinuturo ang mga dokumentong puno ng teknikal na terminolohiya. Hindi ko alam. Hindi ko ginawa yan. Ang tanging naisagot ni Leah. Ang kanyang boses ay tila isang malabong alingawngaw ng kanyang dating sarili. Ang pagod ay tila isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa bawat paghila niya ng hininga. Biglang bumukas ang pintong bakal. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ay tila isang hudyat ng pagbabago. Pumasok si Rafael, ngunit sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang batang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at mukhang balisa. Ang IT specialist na dati ay nagtatrabaho sa ilalim ni Celine sa Alcantara Holdings. Stop the interrogation. Ang malamig na utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Taliwas sa nakita ni Leah noong una sa opisina. I have the witness and the logs that will prove everything. Tumingin si Rafael kay Leah at sa isang sandali, ang lahat ng takot ng babae ay tila naglaho. Ang pagdududa na inakala ni Leah na nakita niya sa mga mata ng lalaki ay hindi pala kawalan ng tiwala, kundi ang mabilis na pag-iisip ng isang taong naghahanap ng butas sa isang perpektong kasinungalingan. Leah, I'm sorry if I stayed silent earlier, mahinang sabi ni Rafael habang lumalapit sa kanya. I needed to analyze the metadata of those photos. Ang anino sa mga larawan ay hindi tumutugma sa posisyon ng araw sa petsang nakalagay. It was a deep fake, meticulously crafted to destroy you. Naramdaman ni Leah ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang lalamunan. Ang batang IT specialist ay nagsimulang magsalita. Nanginginig ang boses habang ipinagtatapat kung paano siya pinilit ni Celine na i-hack ang account ni Leah at gumawa ng mga pekeng usapan kapalit ng malaking halaga. Inutusan po ako ni Ma'am Celine. Sinabi niya na kung hindi ko gagawin, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakahanap ng trabaho habang buhay. Ang pagtatapat ng bata. Habang inilalabas ng pulis ang mga bagong ebidensya, tumayo si Leah. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng sandali dahil sa panghihina, ngunit mabilis siyang inalalaya ni Rafael. Ang init ng palad ng lalaki sa kanyang likuran ay tila nagbigay ng bagong lakas sa kanyang mga ugat. Hindi pa tayo tapos, Rafael, pabulong na sabi ni Leah. Hindi lang si Celine ang may gawa nito. Alam ko ang estilo ni Doña Aurora. Ang mga larawang yon sa restaurant, kinuha iyon sa isang lugar na pag-aari ng pamilya nila. Lumabas sila ng presinto bilang mga malayang tao, ngunit ang laban ay lalong tumitindi. Sa labas, naghihintay ang mga reporter, ang kanilang mga mikropono ay tila mga sibat na handang itusok sa sinumang dadaan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Leah. Gamit ang kanyang husay sa PR, hinarap niya ang mga kamera. To the Alcantara family, you have taken my 25 years, my home, and even tried to steal my freedom. Ang deklara ni Leah, ang bawat salita ay may timbang ng katotohanan. But you forgot one thing. I am the one who built your reputation.
And I am the one who knows exactly where the cracks are hidden. Sa gitna ng kanyang pagsasalita, nakita ni Leah si Bianca sa gilid ng madla. Ang kanyang anak ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kalituhan at unti-unting pagkilala sa katotohanan. Ngunit bago pa man sila magkausap, isang mabilis na sasakyan ang humarurot sa di kalayuan at isang pamilyar na mukha ang sumilip mula sa bintana nito. Si Celine. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang record ng kumpanya, ang orihinal na dokumento na magpapatunay na ang Alcantara Holdings ay itinayo gamit ang minanang pera ni Leah na matagal nang itinago ng pamilya. If I go down, everyone goes down with me. Ang sigaw ni Celine bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Nagtama ang tingin ni Leah at Rafael. Alam nilang hawak ni Celine ang huling ebidensya na hindi lang magpapabagsak kay Antonio, kundi tuluyang magbabalik ng lahat ng ninakaw sa kanya. Ang habulan para sa hustisya ay hindi na lamang usapin ng legalidad, kundi isang karera sa pagitan ng paghilom at tuluyang pagkawasak. Ang bawat pagguho ay walang ingay, kundi isang masakit na katahimikan na kumakain sa bawat sulok ng marangyang mansyon ng mga Alcantara. Ang mga dati ay nagniningning na chandelier ay tila nawalan na ng kislap at ang bawat hakbang sa malawak na pasilyo ay umaalingaw-ngaw ng kawalan. Ang imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na sakripisyo ay dahan-dahan nang nilalamon ng sarili nitong kadiliman. Sa loob ng master bedroom, nakaupo si Antonio sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang balita ng pagtakas ni Celine, bitbit ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya, ay tila isang huling hatol na hindi niya matanggap. Ang Alcantara Holdings ay hindi lamang nakaharap sa pagkalugi. Ito ay nahaharap sa tuluyang pagkabura sa mapa ng negosyo dahil sa mga kasong pandaraya na isa-isang lumalabas. Antonio, huwag kang maupo lang dyan. Gawin mo ang lahat para makuha ang mga papel na yon kay Celine. Ang sigaw ni Doña Aurora mula sa pintuan. Ang matanda ay tila mas tumanda pa ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay nanginginig na sa takot at pagngangalit. Wala na ma. Wala na tayong magagawa. Ang mahinang sagot ni Antonio, ang boses ay paos at puno ng pagkatalo. Nakuha na ni Rafael ang lahat ng ebidensya at si Celine, matagal na niyang pinaplano ito. Ginamit niya ang galit natin kay Leah para mabulag tayo sa sarili niyang pagnanakaw. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang pamilyar na tunog ng sasakyan ang huminto sa labas ng mansyon. Hindi ito ang sasakyan ng mga pulis, kundi ang itim na sedan ni Rafael de Leon. Dahan-dahang bumaba si Leah, suot ang isang simpleng puting damit na tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad, isang reynang nagbabalik hindi para makipagdigma, kundi para bawiin ang kanyang korona. Pumasok si Leah sa loob ng bahay ng walang pag-aalinlangan. Ang mga tauhan na dati ay umiiwas sa kanya, ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. Pagdating niya sa sala, doon niya nadatnan ang mag-inang Alcantara. Ang eksenang ito ay tila isang baligtad na salamin ng gabi ng Christmas gala. Ngayon, si Leah ang nakatayo ng matuwid at ang mga Alcantara ang nasa gitna ng pagkawasak. Anong ginagawa mo rito, Leah? Naririto ka ba para pagtawanan kami? Ang asik ni Doña Aurora habang pilit na itinataas ang kanyang baba sa kabila ng panghihina. Naririto ako para sa hustisya, Aurora. Ang mahinahong sagot ni Leah. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito, at ang bawat sentimong pinaglalaban nyo. Lahat ng yan ay nagmula sa inheritance na iniwan sa akin ng aking mga magulang na matagal ninyong ikinubli. Hawak na ni Rafael ang mga papeles na nagpapatunay na ang initial capital ng kumpanyang ito ay mula sa aking trust fund na ilegal ninyong nakuha.
Namilog ang mga mata ni Antonio. Lia, hindi totoo yan. Ang kumpanyang ito ay bunga ng pawis ko. Ang pawis mo, Antonio, ay ginamit mo lang para itago ang katotohanang nabubuhay ka sa lilim ng aking talino at yaman. Ang mariing tugon ni Lia. You gaslighted me for 25 years. Pinaniwala mo ako na wala akong halaga kung wala ka. Habang ang totoo, ikaw ang walang patutunguhan kung wala ako. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Bianca sa loob ng sala. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Nakita niya ang kanyang ama na nakaluhod sa harap ng kanyang ina, pilit na humihingi ng tawad na hindi naman mula sa puso, kundi mula sa desperasyon. Papa, tama na! Ang pabulong na sabi ni Bianca. Lumapit siya kay Lia at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Nanay, patawarin mo ako. Nabulag ako sa mga kwento ni Papa at Celine. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano mo kaming pinrotektahan sa kabila ng lahat. Niyakap ni Lia ang kanyang anak. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang pagbawi sa puso ng kanyang anak. Ang karma ay hindi laging dumarating sa paraang madugo, Antonio. Ang huling sabi ni Lia habang nakatingin sa kanyang asawa. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang maiwan kang mag-isa sa gitna ng lahat ng yaman na ninakaw mo, habang alam mong wala ka ng kahit isang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Habang papalabas sina Lia at Bianca, naiwan si Antonio na nakatitig sa kawalan. Ang mansyong Alcantara ay muling nabalot ng katahimikan, isang katahimikang hindi na muling mababasag ng tawa o katuwaan. Ang imperyo ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa labas na kaaway, kundi dahil sa kawalan ng pundasyon ng katapatan. Ngunit sa labas ng mansyon, sa gitna ng dilim, isang pares ng mga mata ang patuloy na nagmamasid mula sa isang nakatagong sasakyan. Si Celine, na puno ng galit at inggit, ay may hawak na isang lighter. Kung hindi mapapasa kanya ang lahat, sisiguraduhin niyang walang maiiwan kahit na ano para kay Lia. Tapos na ang ulan, Lia. Huwag mo nang hanapin ang dilim sa langit na unti-unti nang nagliliwanag. Karapat-dapat kang huminga ng maluwag, hindi bilang anino ng kahit sino, kundi bilang ikaw. Ang boses ni Rafael ay tila isang banayad na himig na nagpapakalma sa bawat himaymay ng pagkatao ni Lia. Nakatayo sila sa rooftop ng De Leon Holdings, pinagmamasdan ang unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot-tanaw ng Manila. Ang hangin ay sariwa, malayo sa amoy ng alikabok at pagkabulok na iniwan niya sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit ang katahimikang yon ay nabasag ng isang biglaang pangyayari. Mula sa ibaba, narinig ang mabilis na pag-akyat ng isang tao sa hagdanan. Ang bawat yabag sa semento ay puno ng pagmamadali at pait. Ang pinto ng rooftop ay marahas na bumukas at doon ay tumambad si Celine. Ang kanyang damit ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang botelya ng gasolina at isang lighter. Akala mo ba ay hahayaan kitang maging masaya, Lia? Kung mawawala ang lahat sa akin, ang posisyon ko, si Antonio at ang marangyang buhay ko, sisiguraduhin kong abo na lang ang matitira sa'yo. Ang bulyaw ni Celine, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at pagngangalit. Hindi kumilos si Lia. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang isang malalim na awa para sa babaeng nasa harapan niya. Nakita niya ang kanyang dating sarili kay Celine. Isang babaeng ibinatay ang ang buong halaga sa isang lalaking tulad ni Antonio. Celine, itigil mo na ito. Ang mahinahong sabi ni Lia. Ang bawat salita ay puno ng awtoridad at pagtitimpi. Ang apoy na yan ay hindi ako ang susunugin, kundi ang huling pagkakataon mo para magbago. Antonio is already gone, at ang mga dokumentong hawak mo,
Isinuko na ni Rafael ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Wala ka nang mapapala sa galit na yan. Nanginginig ang kamay ni Celine habang pinagmamasdan ng lighter. Ngunit bago pa man niya ito mailapit sa gasolina, mabilis na humakbang si Rafael sa harapan ni Leah, tila isang matibay na kalasag. Ang presensya ni Rafael ay sapat na upang mapaurong si Celine sa takot. Dumating ang mga security team at dahan-dahang kinuha ang mapanganib na gamit sa kamay ng babaeng tuluyan nang nawalan ng lakas. Nang mailabas na si Celine, ang rooftop ay muling nabalot ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pagtanggap. Ayos ka lang ba? Ang malambing na tanong ni Rafael. Dahan-dahan niyang hinawakan ang magkabilang balikat ni Leah. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ng babae. Tila tinitiyak na walang kahit isang gasgas ang dumampi rito. Ayos lang ako, Rafael. Sa katunayan, pakiramdam ko ay ngayon lang ako tunay na naging malaya. Sagot ni Leah. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting matagal nang itinago ng 25 taon na pagtitiis. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang kamay ni Leah. Ang init ng kanilang mga palad na nagdait ay tila isang pangako ng isang bukas na puno ng respeto at katapatan. Hindi ito ang nag-aapoy na pagnanasa na madaling mamatay, kundi isang slow burn na pagmamahal na dahan-dahang nabuo sa gitna ng bawat pagsubok at pighati. Leah, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat. Pabulong na sabi ni Rafael habang inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Leah. Ang bango ng kanyang pabango na humahalo sa simoy ng gabi ay nagdulot ng isang kakaibang kilig sa dibdib ng babae. Pero ipinapangako ko na sa bawat hakbang mo, hindi ka na mag-iisa. You don't have to be the strong PR queen all the time. Sa piling ko, pwedeng-pwede kang maging ikaw lang. Isang banayad na pagdampi ng mga labi ni Rafael sa noo ni Leah ang naganap. Isang magalang at tapat na halik na tila isang basbas ng kapayapaan. Isinandal ni Leah ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang huling hatol ng korte. Si Antonio ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa estafa at corporate fraud. Ang kumpanya ay tuluyan ng naibalik sa ilalim ng pangalan ni Leah. Si Bianca ay kasalukuyan ng nag-aaral muli at unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kanilang pagsasama bilang mag-ina. Sa isang tahimik na sulok ng kanyang bagong opisina, tiningnan ni Leah ang isang lumang litrato nila ni Antonio. Sa isang huling desisyon, dahan-dahan niyang itinupi ang litrato at inilagay ito sa isang kahon na hindi na niya muling bubuksan. Wala nang puwang ang puot sa kanyang puso dahil ang puwang na yon ay puno na ng pagmamahal sa sarili at pag-asa para sa hinaharap. Nanay, tara na po. Hinihintay na tayo ni Tito Rafael sa labas. Ang tawag ni Bianca mula sa pintuan. Ang boses ay puno ng katuwaan. Tumayo si Leah. Itinuwid ang kanyang blusa at huminga ng malalim. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay tila isang pagmartsa patungo sa isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo. Ang reyna ay muling nakatayo, hindi dahil sa korona ng isang asawa, kundi dahil sa lakas ng kanyang sariling kaluluwa. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ng Batangas ay tila isang oyaye na nagpapatulog sa lahat ng sakit ng nakaraan. Sa balkonahe ng kanyang bagong bahay bakasyunan, nakaupo si Leah habang dinaramdam ang malamig na simoy ng dagat. Hawak niya ang isang baso ng sariwang juice at sa kanyang kandungan ay nakapatong ang isang libro tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay. Ang katahimikan dito ay hindi nakakangilo. Ito ay isang katahimikang puno ng pasasalamat. Dahan-dahang hinaplos ni Leah ang kanyang tagiliran. Ang peklat ng kanyang operasyon 10 taon na ang nakalilipas ay naroon pa rin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya ito tinitingnan ng may pait. Ang bawat lamat sa kanyang katawan at kaluluwa ay naging bahagi na ng kanyang disenyo. Tila isang gintong pandugtong sa isang basag na plorera na ginagawa siyang mas matibay
at mas mahalaga kaysa noong siya ay buo pa. Nanay, handa na po ang hapunan. Si Tito Rafael, kanina pa po nag-aabang sa inyo sa dining area. Ang masayang tawag ni Bianca. Lumapit ang dalaga at humalik sa pisngi ng ina. Ang relasyon nila ay hindi perpekto. May mga peklat din ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mahalaga ay ang kanilang desisyon na maghilom ng magkasama. Susunod na ako, anak. Ang nakangiting sagot ni Lia. Pinanood niya ang pagtakbo ni Bianca patungo sa loob ng bahay. Ang kanyang anak ay malaya na. Hindi na nakatali sa mga ekspektasyon ng pamilya Alcantara, kundi lumalago sa sarili nitong liwanag. Sa isang malayong bilangguan sa labas ng lungsod, nakaupo si Antonio sa isang malamig na sulok ng kanyang selda. Sa kanyang harap ay isang lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Lia bilang Businesswoman of the Year. Doon lamang niya napagtanto ang laki ng kanyang nawala. Isang brilyanteng itinapon niya para sa isang makulay na bubog. Ang pagsisisi ay isang tahimik na anino na habang buhay nang susunod sa kanya sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa. Si Doña Aurora naman ay naiwang mag-isa sa isang maliit na apartment. Malayo sa rangya ng mansyong kailanman ay hindi naging tunay na tahanan. Naramdaman ni Lia ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang malapad na palad ang marahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na kailangang lumingon ni Lia para malaman kung sino ito. Ang amoy ng preskong hangin at katapatan ay sapat na. Napakaganda ng dagat ngayong gabi, hindi ba? Mahinang sabi ni Rafael. Dahan-dahan siyang tumabi kay Lia, ang kanyang balikat ay nakasandal sa balikat ng babae. Oh, Rafael! Pero mas maganda ang pakiramdam na makita ang dagat nang wala ng bigat sa dibdib. Tugon ni Lia. Inabot niya ang kamay ni Rafael at mahigpit itong hinawakan. Ang kanilang mga daliri ay nagkabuhol, isang simbolo ng dalawang buhay na pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng pagkawasak upang bumuo ng isang bagong kata. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ni Lia ang lahat. Ito ay nangangahulugang pinili niyang huwag nang maging bilanggo ng kanyang galit. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang maling relasyon at napatawad na niya ang tadhana sa malupit na biro nito. Sa piling ni Rafael, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi pala dapat nakakasakal, kundi dapat ay nagbibigay ng pakpak upang lumipad. Lia, handa ka na ba sa susunod nating paglalakbay? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Higit pa sa handa, Rafael, ang sagot ni Lia. Ang gabi ay lumalim at ang mga bituin sa langit ay tila nakikigalak sa kapayapaang nahanap ng isang reynang dumaan sa apoy. Ang kwento ni Lia Alcantara ay hindi nagtapos sa isang madugong paghihiganti, kundi sa isang matamis na tagumpay ng sarili. Ang bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay tiyak na magdadala ng isang mahalagang aral. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang katabi mo sa altar, kundi sa kung paano mo pinipiling mahalin ang sarili mo pagkatapos ng bawat bagyo.